Bukod po sa talagang nakakairingan at may world war sa pagitan ni na Yusek Claire Castro at BP Sara Duterte, ngayon naman ay hinarap ni BP Sara ito pong si Attorney Princess Abante na siyang tagapagsalita naman ng House of Representatives o Kamara. Ito ay kaugnay ng naging pahayag ni Attorney Princess Abante na hindi totoo na kathang-isip o chismis lang yung mga ebidensya na kung saan ay pinakulong. Ito pong si dating Pangulong Duterte sa ICC dyan po sa The Hague, Netherlands. At ayon po kay BP Sara, meron siyang mensahe kay Attorney Abante. Huwag ka nang makisawsaw dito sa issue ng ICC o sa kaso dahil ay wala ka ritong kinalaman at mas makabubuti na pagtuunan ng pansin ni Attorney Abante yung kanyang pagiging spokesperson ng House of Representatives. Pero dito, pakinggan ho muna ninyo kung ano ang pinag-ugatan na naging pahayag. Mamaya, ipaparinig ko rin sa inyo para mapanood nyo yung pahayag ni BP Sara. Pero dito muna, kung saan nanggaling yung statement ni BP Sara dito kay Attorney Princess Abante. May statements si Vice President Sara Duterte over the weekend. She said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basehan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and Ang ginamit niya actually yung word ay nakakulong siya dahil sa Marites. nakakulong dahil. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Yung may statements. Okay, so yun po ang pahayag ni Attorney Princess Abante na ngayon ay tumatayong spokesperson ng House of Representatives. Pero yan po ay hindi pinalagpas ni Vice Presidente Sara Duterte at agad niyang sinagot kasi may nagtanong nangingialam daw itong si Attorney Abante. At sabi po ni BP Sara, nako yung trabaho mo dyan sa mababang kapulungan, yan ang iyong intindihin. Ito, pakinggan ho natin para mabilisan ho ito. Giniit po ni House spokesperson na ng Attorney Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, Marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa out of her league. Okay, so yan po ang pahayag ni BP Sara Duterte. So ngayon talagang dalawa na ho ang kanyang kabanggaan ni BP Sara, yung tagapagsalita ng Malacanang, ito hong si PCO Undersecretary Claire Castro at gayon din po dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso
ito pong si Attorney Princess Abante, na kung saan ito ho yung anak ni Congressman Benny Abante na natalo ho sa eleksyon pero nanalo po sa COMELEC. Yun ho. At siyempre nagdesisyon po ang COMELEC na pabor sa kanya. At ewan lang ho natin kung may ilalabas pa ho na desisyon ang Korte Suprema dito ho. Kasi nung eleksyon talagang nanalo ay ito pong si Joey Uy. Pero hindi natin malaman kung ano nangyari. At kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. So, balikan ho natin. Yun po ang payo lang naman ho ni ni VP Sara Duterte na manahimik at wag na po siyang makisawsawa dito po sa issue po ng ICC. Dahil sa ngayon ay sabi po ni VP Sara na bilang isang vice presidente ay kanyang ipinaglalaban yung karapatan ng isang Pilipino na biglang ipinatapon sa ICC ng isang gobyerno na niwala ngang kaso ho rito sa Pilipinas di po ba? Tapos, alam naman natin na bilang presidente na may karapatan ho siya na sabi niya magalit, syempre yung kanyang ama ho ito, no? Ang kanyang tatay, ama, ang naging sinasabing di umano'y biktima nitong biglaang pagpapatapon at base po sa kampo ni VP Sara Duterte, ito po ay illegal at talagang pinanglihis sa tunay na issue o malaking iskandalo na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Na ang sabi po nila ay naunang sinasabi na panlihis sa issue na umunay kinasasangutan ng unang ginang. So, yun ho lang naman mga kababayan. At sa ngayon ay mukhang pabalik na rin po sa Dahig. Mula sa Dahig, Netherlands, ito pong si VP Sara Duterte. At di ba, madalas nga pong questionin niya na Malacanang yung kanyang mga pagbiyahe. Pero alam niyo naman ho at siguro sa kahit tayo no, ako hindi ako abogado, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, kahit kayo hindi kayo abogado, titingnan niyo lang naman ho sa ating saliga batas, ano ba yung mga tungkulin ng isang vice presidente. So wala ho ang function, wala Kasi kaya nga kadalasan kapag ang presidente ay gusto niya magtrabaho ang vice presidente, binibigyan po yan ng cabinet position di po ba? At kung kanyang kaalyado. Pero kapag hindi kaalyado, wala na ho. At talagang ang gagawin lang ho ng vice presidente ay wala. Mag-aantay lang ho kung ano mangyayari sa presidente. Kung siya po ay hindi na kayang gampanan yung kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Kumbaga sa di ba yung mga sinasabi, hindi, spare tire, yung preserba ng gulong. Yun lang po ang binabanggit. Pero sa sinasabi ho at siyempre sa panig ko ni VP Sara, hindi lang siya basta reserbang gulong at umiikot din ho. At sa katunayan, ngayon hong meron pong kalamidad, mga kababayan, ay yung OVP, Office of the Vice President, nagsasagawa po sila ng relief operations, di po ba? At na kung saan ay nagbibigay po ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at ganyan din, meron din po silang libreng sakay. So, nilinaw po ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Attorney Ruth Castello na yung kanilang ginagawa ay pang-augment, kumbaga sa pandagdag lang ho. At hindi po layunin na yung ginagawang relief operations, yung pagtulong ng Office of the Vice President ay para sa pawan. Yung ginagawang relief efforts ngayon ng ating gobyerno, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ito po'y pandagdag. Halimbawa, sa isang lugar na hindi na naabot ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno, so doon po pumapasok ang OVP. At hindi po sila nakikipagkompetensya. Ganun naman ho talaga, dapat. Di po ba? At least kahit na sino ho ng mga ahensya tanggapan ng gobyerno, kay oposisyon man yan o hindi kasundo ng administrasyon, basta ibibigay ho ay tulong sa taong bayan. Dapat ho nating pasalamatan at tanggapin. Di po ba? At wag hong pipigilan, di ba? Kung Office of the Vice President ang nagsasagawa ng mga pagtulong sa ating mga kababayan, ay hindi po dapat itong pigilan ng Office of the President. At hayaan lang, mas maganda ho, di ba? Yung mga
yung mga tao naman kahit sino, no, 'di ba? Kahit kanino galing yan, basta't kailangan nila ng tulong, tatanggapin naman ng mga yan. Okay? So, yun lang po mga kababayan. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.